in some ways, money can buy happiness. Makuha man natin yung buong kayamanan dito sa mundo, but if we lose our soul, Ang miserable pa rin. sobrang miserable na lang. Uy, ang dami nangyari ngayong linggo. Ano ba yun? Oo nga eh, no? Lalo na yung nung nagdaang Olympics, yung sa Paris. Si Carlos. Oo, no? Ang galing niya, no? Grading ng US. Hindi mo pa alam ang gold medal niya na yun. Oo. Ang sarap. Nag-follow up po pala siya, no? Pangalawa pa siya. Tapos pre, alam niyo ba yung gold medal na nakuha niya, which is napaka-historic nun, alam niyo ba yun? Kasi siya lang yung naging Unang gymnastics. sa Pilipinas, sa Asia, siya lang yung yung isang na nakakuha ng dalawang medals. Mag-benefit sa Pilipinas. So, sobrang generational niya pala para sa Asia. Oo. Actually, yung start niyan, alam ko, since bata siya, lolo niya yung nagdala nun sa gymnastics. Hindi ko alam yun. Basa ko lang sa Facebook. Dapat lagi ka nag-racing. Wala nga ako cellphone eh. Tapos pre, di ba, kung napanood nyo, di ba, parang napakadahin niya naman. Di ba? So, parang makikita talaga natin Oo, galing nung 360 niya. sobrang dami niya train na Tsaka isipin niyo yun, yung oras at taon na ginugol niya para mag-training. Tapos, isang beses niya lang kailangan makuha isang beses lang yung meron siyang pagkakataon na para makakuha ng medalya. Ganun talaga. Siyempre, ilang years ng accumulation ng skill yun. So, result nun is very graceful na yung galaw niya in the end. Ikaw ba, kayo ba, kapag nakakuha ba kayo ng gold medal, sa tingin niyo magiging satisfied na ba kayo? O sa akin, hindi. Pero sa akin din, parang as a athlete, kahit makuha mo yung gold medal, parang you're not your own. Gusto mo pa rin maging at the top. Pero, wait lang, magbabagay kayo sinabi ko hindi. Sa akin, bakit? Lahat ng benefits na nakuha niya dun sa pinaghirapan niya, Kasi nagkakaroon ng ano na rin yun on top na rin yun. Pero isipin mo rin kung ano yung mararamdaman niya. After nun, kamusta kaya yung buhay niya? Nasa kanya na lahat ng Makuha niya lahat. Sa kanya. Baga, Sobrang generation. anong gagawin niya sa 35, 37 million, di ba? Tapos, yun nga, libre yung trip sa kahit isang lugar. Tapos yung pagkain mo, pwedeng pa ng gobyerno. Yung mga pa siya, yung subscriptions na lifetime, ganyan. O yung lifetime access sa mga random places. Pero ito isipin nyo, no? Di ba magkakaroon pa rin naman ng panibagong Olympics? And for sure na syempre magpo-compete na rin siya. So, may tanong lang ako. Sa tingin, parang kasi, tawag niya. Nakukontento ba tayo na once makuha ba natin yung gold medal na to is nag-i-stop na ba tayo sa pag-achieve pa ng mas marami? Nakita ko kay sa nanalang Olympics. Nakita ko sa kanya siguro wala siyang, kahit siya siguro hindi siya gaano makonvert. Kasi isipin mo, nag-compete siya ng 2 beses, kaya nakakuha siya ng 2 gold medal. So, asan yung contention? Paano rin tayo mako-content sa Kasi di naman holistic yung niya. Kumbaga, may problems pa rin siya sa family niya. Di ba nga yung controversy nung sa mama niya? Parang sila, yung bang yung sabi ng social media, as per social media, parang yung nanay niya, parang yun lang habol sa kanya, yung sustento. So, ayun, parang sobrang pa rin, empty pa rin siguro. Talagang totoo in some ways, money can buy happiness. Yes, nabiling mo nga yung gusto mo. Yung bahay na gusto mo. Fulfillment yun. Talagang kotse or may relationship. Pero, holistically, we are still damaged, di ba?
hindi pa rin lahat yun nako-cover. So, parang doon papasok yung di ba, na kung makuha man natin yung lahat ng earthly possessions sa mundo, all the treasures, all the fame, di ba? So, yan, doon papasok yun sa Bible na makuha man natin yung buong kayamanan dito sa mundo, but if we lose our soul, Ang miserable pa rin. Sobrang miserable na lang. Sabi sa Ephesians 2 verse 1, yung as for you were dead in your transgressions and sins. Diba? Tapos yung yung dati raw tayong naka-conform sa ways of this world, diba? Parang sunod-sunuran tayo sa mga tradition, sa mga authority dito sa mundo, diba? Parang hindi natin sila maiwas. Oh. Tsaka yung di ba? Na yung parang gusto mong yung parang sa yung example natin kaya sa Olympics, di ba? Parang you want more and more and more, which is nag-lead din sa yung sa hindi ka na nakontento. And then doon papasok yung seed. Kasi bakit? Ayun nga, nag-aangad ka na ng mas marami, kaya hindi ka natutong maging. Parang kasabihan ng matatanda, yung kung ano sobra, yung nakakasama. Sa totoo nga naman. Tapos dito naman sa Ephesians 2, chapter, in which you used to live when you follow the ways of the world. Oh, yun nga. Diba? And the ruler of the kingdom of the air, the spirit, which is now at work in those who is or disobedient. So, ayun nga, kapag tayo ay parang saking, so, parang gawa kasi ni Satan, di ba? I want more. So, ayun nga, sinabi dun sa verse 2, the kingdom of the air, the spirit who is now at work. So, ngayon, siya yung nagtatrabaho sa, natin, sa pinaka-conscience natin, sa pinaka-being natin. So, parang siya yung nagiging cause and effect ng bakit naghahangad ba tayo ng something. Kasi, if you think about it, sa buhay nga natin, not just in the Olympics, not just in the sport, tayong humans, we naturally tend to want to have something better in our life. Diba? So, for example, yung sa school, you want better grades. Kahit sabihin na natin average mo 98, gusto mo pa rin makuha yung 100%. Diba? O as an athlete, sabihin na natin nakasama ka sa provincial league, pero gusto mong makasama sa international. So, in a sense, it is our nature talaga na gusto natin ng something better. Kahit sabihin na natin we have reached the peak of our life. Parang, I want more. Hindi ako ito. Gusto ko pa ng marami. Siguro ganun. Parang na din, feel ko ay hindi yung magiging sense of downfall para sa atin na parang sa sobrang kakahangad natin ng something, nawawala na tayo. Na we forget who we are and why we are doing it. Yun nga. So, all of us also live among them at one time. Diba? Gratifying the cravings of our sinful nature and following its desires and thoughts. Like the rest, we were by nature objects of wrath. Lahat tayo dumaan doon. So, ayun nga, parang lahat tayo din. Bilang Christians, kasi na-overcome na natin. So, parang ang tanggapin na natin na dati, before we were Christians, kasama talaga natin sila, di ba? Nice natin. Parang hindi natin maiiwasan kasi lumabas ka pa lang ng church, makikita mo na kung ano yung nangyayari. Sabihin na natin kahit sa school, di ba? Nandun lahat ng kasalanan makikita mo na sila. Lahat yan, kahit sa simple household, di ba? Yung, ayun nga, sinabi doon na gratifying the cravings of our flesh and yung sinful nature natin. So, ito, emphasis lang dun sa sinful nature. Kasi pag sinabi natin nature, yun characteristic mo na yun . Ikaw na to, di ba? Parang sa
Parang, ayun na yung pinaka-ikaw. Di ba? Ikaw na yun. Parang nature ng Team USA. Oh. Ano ang expectation natin sa Team USA? Oh, ano yung characteristic nila, di ba? Dream Team Part 2, Oh. Auto Win. Yun yung nature na nakikita natin sa kanila. So, ayun, dinagratify natin yung mga gusto natin. Yung mga makamundo na bagay. Gusto natin ma-satisfy, Achieve. diba? O, ma-achieve. Pero yun nga, siguro, yun, ginagratify nga natin yung cravings ng flesh natin. Kasi yun nga, meron akong, nakita sa internet, sabi, masarap magkasala. Yun, doon na, maano yun. Yung kasi, truthfully speaking, pwede namang hindi tayo nandito ngayon. Pwede naman natutulog na lang ako sa bahay, di ba? Pwede namang nakahiga na lang tayo. So yun, titigpag na lang ako sa bahay. Oo. So, pero ayun nga, dun sa dating buhay natin, like the rest, object tayo, nature objects of God, galit na God. So, sobrang sirabang condition natin. Kasi, back lang tayo sa verse 2, diba? So, in which you used to live when you followed the ways of this world and the ruler of the kingdom of the world. So, paano ba natin nasasabi na kingdom of the earth? So, it refers sa mundo. Kasi nga air, diba? Air is everywhere. Hindi tayo mabubuhay mga langhangin, diba? So, when you follow the ways, sinusundan talaga natin. Hindi natin nilalabanan sa mga sa preaching, di ba? Parang, patay tayong isda. Hindi natin nilalabanan yung current. Sinusundan natin. Kuya, napakapangit yan. Ang galing niya mag-explain yung mga. So, Nakagulat ka oh, ikaw ba yan? Hindi yung, so yung, parang, sabi nga, ruler of the kingdom of the air. Parang, itong earth, parang domain niya to eh. Oh. Dito siya, ito yung habitat niya. Diba, parang lion, diba? Hindi lang habitat niya, habitat na. Habitat Kasi din natin. sinusundan natin yung hindi natin na habitat ko to. Kung nilalabanan natin, diba? Diba? For example, nasa ibang lugar ka, naturally, gusto mo umalis doon. Pero ayaw natin. Ibig sabihin, tinitiran natin talaga. So by nature, talagang... So, dito papasok, diba, na based sa mga sinabi niyo na ang tao talaga, miserable. And then, we are, gaya nga ng sabi niyo, diba, na ang tao ay talagang makasalanan. So, we are dead, diba? Dahil sa sin natin. And, ayun nga, dahil doon, yung right ni God is talagang papunta sa panas. So, yun, no? Grabe yun. Sino na yun? Dahil sa pagsuway natin, dahil sa kasalanan, yung itsura natin kay God, patay tayo. And, by patay, ibig sabihin, hindi tayo nabubuhay. Hindi tayo nakakapagsalita. Hindi tayo nakakakita. Hindi tayo nakakaramdam. Wala tayong natural five senses, diba? Wala sa atin. Kasi nga, patay na tayo. So, parang in a sense, you can interpret it na parang hindi natin makita si Lord, hindi natin maramdaman siya, hindi natin marinig, diba? Yan yung spiritual translation. Parang in a surface level, diba? Parang mababa lang, okay, patay ba? Pero, if you look more into it, ang laki ng meaning ng ng patay tayo, no? Kaya nga di ba? May mga taong sinasabing nagdarasal sila, pero hindi sila man. Siguro, dahil din sa patay sila spiritually. Kaya hindi nila ma-feel yung connection with God. At dahil patay nga tayo sa kasalanan, we often are being, nagiging alitin tayo ng kasalanan. Diba? Dahil nga, yun nga, sabi nga ni Elias, na nagpe-pray sila pero hindi sila marinig. And, ayun, nagiging factor yun kung bakit tayo nagiging alipin ng kasalanan. Also, yun nga, alipin tayo. Paano tayo
makakaalis doon sa domain na yun. Bakit tayo makakaalis sa miserableng kondisyon Oo. ng tao?